Yan, nako. Kompleto? Magandang gabi po. Itutok niyo muna sa akin yung camera. Huwag niyo muna pakita yung gwapong guest natin. Nasasapawan ako eh. Ayan. Kaya magandang gabi po mga ka-BBM ha. Welcome po sa aming ika-8 episode, season 2 ng Salamat PBBM kung saan yung mga proyekto ng ating gobyerno, lalong-lalo na si PBBM, lagi natin tinatalakay. Ngayon, ako po si Palerista TV at may kasama ako dito, tatlong gwapo. Pakilala ko mga itong dalawang gwapo medyo-medyo. Magandang gabi kay Hayam, mga ka-BBM, no? Napaka-special po ng guest natin ngayon, kaya pakishare po ang aming podcast para mas marami po tayong kababayan makapanood ng aming tatalakayin sa gabing ito. Ako naman po si Ka Coffee. Magandang araw po sa mga nakikinig sa atin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Malinaw po ba yung aming audio? Comment lang po dyan sa comment section kung okay, gwapo ba kami dyan, at nasa ang lugar po kayo. May mga tanong po kayo sa ating guest. Ilagay nyo dyan sa comment section. Mamaya babasahin po natin yan. Ayan. Gaya po ng sinabi namin, meron kaming guest ngayon ha. Kung gwapo tong dalawang kasamang, mas gwapo to, straight body pa. Ha? Dapat straight body rin tayo eh. Malaki siya eh. Hindi kaya eh. So ito kasama natin talagang sikat na sikat ngayong panahon natin na to dahil sa kabayanihan niya sa pagtanggol sa ating West Philippine Sea. Etong tao na to talagang kilalang kilala kahit saan magpunta dahil bayani ang tingin dito ng ating mga kababayan. Walang iba po kundi si Commodore J. Tariela. Yan. Sir, welcome. Palakpakan po natin. Welcome, sir. Welcome. Magandang gabi sir. po sa inyong lahat and thank you for having me. Ayan, sir. Siyempre, sir, interviewin ka namin. Magtatanong-tanong kami sa iyo. Yung tanong namin sa akin, Light lang. light. Sa kanya, moderate. Sa kanya naman, heavy. Heavy, Ayan. Difficult yung ganyan. Ayan. moderate, heavy. Yan. So, sir, warm-up question. Anong sa tingin mo, sir? Bakit dapat tuluyang ma-impeach si Sara? Hindi, joke lang eh. Kala ko West Philippines yung pag-uusapan natin. Dinadagdagan mo yung kamay. Hindi, para mawala lang ka ba namin tatlo, sir? Hindi, sir, kumusta ka, sir? Okay naman. Tuloy pa rin ang ginagawa natin. Wala naman nagbago. So, yung paglaban natin sa West Philippine Sea, kumusta na, sir? Tuloy pa rin. Gaya na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos since day one, he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. So mula noon hanggang ngayon, patuloy pa rin nating tinitindigan ito. Kasama natin, of course, the Armed Forces of the Philippines, the entire Philippine Coast Guard, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Lahat kami, patuloy pa rin nagpapatulya dito. Sinisiguro natin ang kaligtasan ng ating mga maingistang Pilipino. Sir, kung ngayon monitor mo yung social media, ikaw yung sikat na sikat eh. Oo nga eh. Tapos may mga issue na lumalabas na kailangan mo daw mag-tone down ng presence mo sa media and not only sa social media. Bakit naman magtotoo doon? Nasasapawan sila. Siguro, dahil so, may mga conflict daw na nakikreate yung presence. Totoo po ba yan? May directive po ba against us? Alam mo, sinagot na ni Yusek Claire to. No? Mas kilala si Yusek Claire na anti-Claire. Oo. Sinagot na ni Yusek Claire to, there's no directive from the president. No? Particularly sa Malacanang na mag-tone down ako. There's no reason for us to stop what we're doing. Ang paniniwala ng ating pamahalaan, what I present to the Filipino people is really necessary para mas tumaas ang kamalayan ng ating mga kababayang Pilipino pagdating sa usapin ng West Philippines. Sa tingin mo, sir, bakit kaya meron tayong mga iilan, konti na lang sila, sir, kasi marami nang namumulat ngayon sa paglaban natin sa West Philippine Sea. Bakit kaya may patuloy pa rin na medyo sumasaliwa? Bulag pa rin sa Oo, katotohanan. bulag pa rin sa katotohanan. Alam mo, para sa akin, hindi ko alam kung hindi nila naiintindihan ng issue o talagang may mga kababayan kasi tayo na nakarelate sila sa political perception. Yun yung lagi kong sinasabi. Dapat kung sinusuportahan mo man sila Duterte, sila kung dilawan, pinlawan ka man, or loyalista ka, dapat hindi tayo nasisway ng usaping politika eh. Dapat bilang Pilipino, pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, nagkakaisa tayo lahat dito. Unfortunately, may mga kababayan tayong they look at it that way. Hindi na porke yung minamanok nila sa politika, hindi nagsasalita or tahimik or iba yung paniniwala at paninindigan nila. Ganun na rin sila. Yung mga DDS, sinasabi nila noong panahon ni Digong, wala naman mga insidente nangyayari sa West Philippine Sea. Ngayon lang panahon ni PBBM nagkaroon ng maraming insidente
So ibig sabihin parang hindi effective si BBM. BBM sa kanyang diplomacy dito sa China, no? Mm. Dito sa West Philippine Sea. Kaya tinatanong ko si Commodore J kung bakit ganun na wala ba talaga insidente nung panahon ni Digong? O, Well, balikan ko lang yung sagot ko kanina, no? Bago tayo mawala sa ere. There are two ways to respond to that question. No? And kaya sinabi mo, no? Yan yung laging makikita nating comments sa mga DDS trolls. Ang buti pa ang panahon ni Tatay Digong, walang insidente. It's because 3 insidente lamang ang nabalitaan natin. No? The first one is when the Filipino fishermen ay nagkaroon ng binangga, no? Na-experience nilang pagbangga ng Chinese Maritime Militia noong 2019. And what they did, they went out to the media and they narrated yung events, no? Na kung saan sinabi nila, binangga kami at pinabayaan kaming mamatay. And thankfully, nandun lang ang mga Vietnamese fishermen kaya nabuhay sila dahil iniligtas sila. Ang balitang ito ay nakarating sa Malacanang, ang sabi ni Tatay Digong, wag na nating palakihin ang simpleng banggaan lamang. Simple, no? Simple. Simpleng banggaan lamang. Pero muntik mamatay mga kababayan natin, ha? Muntik mamatay, no? And the second incident is when the Philippine Coast Guard in 2021 presented photos and videos. Sinasabi namin nakakabahala ang presensya ng more than 220 Chinese maritime militia sa loob ng Julian Piri-Piri. Ang sabi ni Attorney Harry Roque, wala naman daw tayong dapat ikabahala dahil labas daw ito sa exclusive economic zone. And to fact check him, that Julian Piri-Piri is actually inside our own exclusive economic zone. So hindi totoo yung sinasabing labas. And then the third incident was when Secretary Delfin Lorenzana himself, of course, a defense secretary, a retired AFP general, siya mismo ang naglabas sa kanyang social media condemning the Chinese use of water cannon against the resupply boat noong 2021 din. So these are the only 3 incidents. No? Hindi nagpa-press con, hindi PIA, hindi PCO ang naglabas nito. Private media. Yes, and of course, through the initiative of Secretary Delfin Lorenzana. So, ang tanong, wala bang insidente noon? Of course, there are incidents. And obviously, from these 3 incidents na nangyari na to, ang nangyari na kanang administrasyon, it's either they will downplay the incidents or they themselves will not allow that particular incident to be publicized. No? And secondly, ang isang dahilan is because sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, mas marami tayong pagpapatrolya. Gaya na sinabi ko sa mga nakaraang interview ko, no? For example, in 2025 alone, sa loob ng isang buwan, sa 30 days, on the average, sa Baho de Masinloc, ay meron tayong 28 days na presensya ng Coast Guard vessel dyan, buwan-buwan. At ang panahon ni Digong Sir, di ka nagpapatrolya? Hindi sila. I cannot hindi speak for hindi priority. the previous administration during Hindi that time. No? priority. But under this administration, sigurado ako na mas madalas, mas matagal, mas madami tayong patrolya. May bukod sa pagpapadala ng mga barko, may mga eroplano tayong pinalilipad. No? And the Filipino fishermen really appreciate what the Coast Guard, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources are both doing para siguraduhin makapangisda sila ng malaya at hindi mabubuli ng Chinese Coast Guard. So ngayon, ang status po nakakapangisda sila sa bandang West Philippine Sea. Yes. Meron tayong tinatawag na KBBM project. Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Ayos I-launch natin yan last year kasama ang, of course, the Department of Agriculture dahil Kadiwa program to and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang layunin ng ating KBBM project ay bukod sa siguraduhin makakapag-escort tayo sa mga mangingisda natin, nagpapaabot din tayo ng ayuda ng fuel. At the same time, bukod sa fuel, namimigay din tayo ng yelo. Para Para sa isda. para sa Harvest. isda. And then at the same time, since Kadiwa program yon, yung boat na ginagamit ng Department of Agriculture at BFAR doon, sila na rin yung namimili ng isda. Para hindi na magiging problema nung mangingisda kung paano nila dadalhin ito sa puerto, ibibenta.
ibig sabihin, mas matagal sila makakapag-stay sa laot. Mm. Dahil doon na bibilhin, tapos may fuel subsidy ka pa, mas matagal ka makakapangisda, tapos may yelo ka pa. Kaya sir, yung mga mangingisda, parang magsasaka rin sila sir panay pasalamat nila kay PBBM. Yes. Kasi marami sa kanila nabigyan ng bangka ni PBBM. Priority sila. Oo. Kumano yung question ko po, na-mention niyo po kanina na actually hindi na dapat natin pinagdedebatehan yung West Philippine Sea. Iisa sana tayo ng narrative dyan. Ang problema, may mga DDS vloggers unfortunately, no, binabali nila yung kwento, binabali nila yung narrative, and malinaw naman dyan, yung iba trolls and funded dyan ng other countries. Paano nyo po hinahandle yung pagkalat nitong malinformation, misinformation, and fake news tungkol po sa claims natin sa West Philippine Sea? Alam mo, tinanong yung question na yan kay General Anyo, our National Security Advisor, no? Secretary Eduardo Anyo. Tinanong siya ng media, Sec, ano nang gagawin natin? Parang ang daming trolls ngayon pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ang sabi ni General Anyo, we're just going to continue telling the truth. Correct. Walang substitute ang katotohanan pagdating sa usapin ng West Philippines. Kahit anong tumbling ng trolls, alam natin kung ano ang posisyon natin. Lagi tayong may resibo. Lagi kong sinasabi, kapag may insidente, we have photos, we have videos. Ano pang pag-twist ang gagawin mo? 'Di ba? Paano mo sasabihin ang mangingisdang Pilipino ang nangharas ng China Coast Guard? 'Di ba? Yes. Kumbaga, kailangan mo matinding mental gymnastic para ma-justify mo kung sino ang may tama at may maling naratibo. Ito sir, question from our viewers sir. Sabi sir, pakitanong kay Commodore J, ano sa tingin niya, bakit nasabi ni Senator Marcoleta na bitawan ang KIG at kung ano yung sinasabi niyang coordinates? Well, una sa lahat, no? Sinagot na ni Senator Marcoleta yung sinabi niya na yun. Kasi after a few days, wrong context lang daw. No? Hindi daw yung talagang binanggit niya. Ilang araw niya na dinidepensa sa sarili niya Biglang bawi. Di ba? I mean, to be fair with Senator Marcoleta, hindi naman na yun yung, that's not what he meant. No? Dahil sa ilang interview niya, ilang araw na. Siya na nga, kaya nga hindi na nakamove on ng media Dahil siya rin lang uli naglalabas noon na maling konteksto. So, I don't think that I have to respond to that question. No? And as to the coordinates, nagsalita na rin Senator Tolentino, yung mga submissions na sinabi ni Senator Marcoleta. This was all already answered by Justice Carpio, Senator Tolentino, and Attorney J. Batungpakan. Sir, correct me if I'm wrong, no? Para masabi mo sarili mo yung teritoryo na yon, dapat merong batas, may history, at merong physical occupation talaga. No? Yun ang nabasa ko, no? At yung KIG, sigurado tayong pasok yung tatlo. No? Anong nararamdaman nyo at anong nakikita nyo? Bakit kailangan na pinag-uusapan pa sa Senado yung KIG? Samantalang klaro naman na atin yan. Dati West Philippine Sea lang pinag-uusapan. Bakit pumasok ang KIG? Meron bang nagmamanubra o nag-uutos na i-topic sa Senado yung mga ganyang klaseng usapin? Yes, sir. Kailangan muna nating linawin. Kapag sinabing West Philippine Sea, no, para hindi malito yung mga viewers natin. Kapag sinabing West Philippine Sea, hindi lang ito yung Baho de Masinloc or kasama ba ang Kalayaan Island Group. Pag sinabi nating West Philippine Sea, that is actually the western seaboard. No? Mhm. And it's not just in Zambales or in Palawan. It starts with the northernmost province, which is Batanes, down to Ilocos, Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro, and Palawan. That's the entirety of West Philippine Sea. Okay. No? Ibig sabihin, kasama na dito rin yung exclusive economic zone natin, which is 200 nautical miles because of UNCLOS. Sinasabing ang coastal state, meron dapat entitlement ng maritime rights o sovereign rights niya ng exclusive economic zone. So, ibig sabihin, ang West Philippine Sea, pag sinabi mong West Philippine Sea yan, that includes Luzon Sea, Baho de Masinloc, and Kalayaan Island Group. So, kaya lang naman naging popular lang uli nitong mga huling araw yung salitang Kalayaan Island Group dahil ginamit kasi ni Senator Marcoleta. No? And he was actually referring dun sa 4 maritime features na sinasabi niyang labas sa exclusive economic zone. Although,
kinorek again, to be fair with Senator Marcoleta, inexplain niya na, that's not what Taken he out of meant, context na taken naman. out of context. Ang sinabi niya lang is yung Pag-asa, Parola, Lankiamke, and Kota Island. Etong mga areas na to, particularly Pag-asa, for example, through the Presidential Decree 1596, nung ginawa ang Kalayaan as a local government, we have been occupying that for a very long time already. As a matter of fact, meron nga tayong komunidad dito eh. Hindi lamang ito military garrison. There is a community Isang barangay inside. yata sila dyan, no? Isang munisipyo. 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 Kalayaan Munisipyo. Group. Munisipyo. Yes, isang munisipyo, Kalayaan, the municipality of Kalayaan. So, kung ang tanong mo, sir, kung anong nararamdaman, Ba't pinag-uusapan pa yan? last Saturday nandun kami, nagpunta kami ng Pag-asa. Yan yung kasama si Hontaveros. Kasama namin sa Senator Rizal. Tinanong si Mayor ng mga media na kasama namin, ano pong nararamdaman nyo kapag sinasabing pamigay na kayo? Ang sabi naman ni Mayor, sabi niya iniintindi na lang namin kasi baka hindi lang nila naiintindihan or kulang lang sa paliwanag. Pero para sa akin, I mean, looking at the community there, bilang Pilipino, nalulungkot ako eh. Nalulungkot ako na pag may mga ganyang nagsasabi, tapos we are even questioning our own position. Correct. Parang ang hirap tanggapin na magkakapamilya tayo, for example, and you're going to say na yung taga doon, although kapamilya natin, hindi na, pamigay na rin natin yan. Parang gano'n eh, di ba? Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, bansa. Yes, sir. Pare-pareho tayo lahat na Pilipino. Ang pinag-uusapan natin dito, teritoryo natin bilang Pilipino. And ang hindi ko maintindihan, kung sinusigurado mong Pilipino ka talaga and you choose to weaken our position. And yung sinasabi mo pang pamigay, may kabataan doon, may Pilipino doon na nangangailangan ng tulong natin para mas maging maayos ang buhay nila. Sir, yung sa yung kwento mo nga kami yung sa caricature, ikaw ba naggawa-gawa nun? O Actually, kuha mo na rin sa Google yun. Yung caricature na yon, I grab it from some of the materials na meron sa Google, no? Rami naman na makikita sa ano. Secondly, yung caricature na yon, ginamit ko yon as a visual aid, no? As a satirical image ng isang Chinese looking Pero wala guy. namang pangalan siya ron, di ba? Sa slides, yes, wala naman siyang pangalan. But ang gusto ko lang i-explain, hindi naman siya official press conference. No? Academic event yan, Academic. Ang nasa setting ito actually ng College of St. Benilde. Ang kausap ko mga estudyante. Hindi ako nagpi-press conference. Hindi international community ang nakikinig sa akin. So, yun ang naging dahilan. Kaya nga nung nakaraang Friday, when I had another public event, no? Ito naman yung SWAT-based event about the foreign interference na event. Nagkaroon uli ako ng slide doon. Pero tinakpan ko na yung mukha. Ang sabi ko, baka magka-diplomatic protest ulit. Sorry, balikan ko yung mga trolls kasi ang laking factor nila sa pagbuo ng narrative. 'Di ba? May mga times na pinag-aaway kayo ng DFA taken out of context. Paano po yung working relationship niyo with DFA? Kasi may mga arguments na dapat hindi na kayo nagsasalita dyan, dapat DFA na yan. Paano po yung harmonious relationship niyo with DFA and other government agencies? Well, si Sir Bong Villanueva, he was actually chosen for the job. Etong spokesperson ngayon ng DFA because he came from the Philippine Coast Guard. And I have a tremendous respect para kay Sir Bong Villanueva, the DFA spokesperson for Maritime. And with regard to the Department of Foreign Affairs, we respect each other. No? Alam naman natin, we all have roles to play. Of course, the President has always been mentioning diplomacy is our priority in dealing with our differences with the People's Republic of China. So they have their own role to play. But in my case, for example, alam din naman ng DFA na I need to do this to create awareness. Correct. Para malaman ng ordinaryong Pilipino kung ano ang pinagdadaanan ng mga istang Pilipino, kung ano ang ginagawa ng pamahalaan para tindigan ang ating karapatan. So for DFA, para sa akin, okay naman kami. Ngayon, how do we make sure na hindi kami madadala sa mga naratibo na to ng
ng mga trolls, no? For Sir Bong, lagi kaming merong sit-down coffee Okay. conversation para we are always on the same page, no? Especially kapag may mga insidente, of course, I need to seek counsel sa kanya, and lagi rin siyang involved pagdating sa mga information pagdating sa West Philippines. ASEAN, sir, tayo mag-host. This year, actually, tayo yung host. No? For sure, mapag-uusapan itong issue natin sa West Philippine Sea. Ano yung mga expectations ninyo na issues na i-raise ng other countries? Para sa akin, ang paninindigan ni Secretary Tess Lazaro na magkaroon ng Code of Conduct is also our dream, no? And also our hope na dapat na ma-priority talaga natin. And I support the DFA leadership na ma-realize itong Code of Conduct natin sa South China Sea. So, in terms of priority natin sa usapin sa pagiging host ng ASEAN, I think that's very important. Sir, sa tingin mo, how far are we from that code of conduct? Hindi mo masabi o merong nakikitang timetable para ma-aprobahan na yan? Hindi natin masabi, sir, pero I'm very optimistic na sana matapos natin to ngayon dahil tayo ang host ng ASEAN. Tama. Under, of course, the leadership of President Marcos. May bilateral talks tayo with China, one of the events, nurse. Ano yung mga issues, sir, na i-discuss ninyo with them? Well, it's up to the DFA how they would navigate itong conversation with the People's Republic of China. But let me also take this opportunity, no? Na ang ugnayan natin sa China is not all about West Philippine Sea. Correct. Binanggit na rin yan ni Pangulong Marcos, no? Na ang pakikipag-ugnayan natin sa China, hindi West Philippine Sea ang totality dito. First, we have economic trade and investment, meron tayong tourism, madami tayong ugnayan, people to people, cultural exchanges, marami tayong pwedeng pag-usapan. And West Philippine Sea is just one of those topics na pwede nating pag-usapan pagdating sa ugnayan natin sa People's Republic. Sir, maliban sa Amerika, sir, na kalyansa natin, sir, kumusta yung alyansa natin sa ibang bansa gaya ng Japan, Australia? Well, mas lumalalim, no, ang ating security engagement with other countries. Not just with Japan and Australia. Ngayon, meron pa tayong New Zealand, of course, the United Kingdom, Germany, France. Ang madaming mga bansa na ngayon under President Marcos ang mas nakikipag-ugnayan sa atin para sumama, for example, sa Multilateral Maritime Coordinative Activity. Ito yung nagpapadala sila ng kanilang mga warship at nakikipag-exercise sa atin sa West Philippine Sea. And besides from that, sinusuportahan din nila tayo pagdating sa ating capability. For example, the drones that we're using sa Coast Guard, some of those came from the Australian government and the German government supporting our capability. Sir, si Pangulong Bongbong Marcos gusto niyang umalis siya sa Malacanang ng mas maganda kumpara kung paano niya dinatnan yung gobyerno. Sa side ng PCG, anong pagbabago na ba simula naging Pangulo si President Bongbong Marcos 3 years after? May pagbabago na ba? Nag-improve na ba? O mas lumala? O marami na kayong mga bagay na pinagpapasalamat sa ating Pangulo? Well, bago ko sagutin yan, sir, I think we need to look at kung paano tinindigan ni Pangulong Marcos ang Yes. West Philippines. Alright. Alam mo, sir, 3 years ago, since I've been on the forefront in engaging the media, the universities from Luzon, Visayas, and Mindanao, nakapag-engage na ako sa ating mga kababayang Pilipino, mga kabataan. Kapag sinabing WPS before, parang hindi ma-spell out ng bata yan eh, Ano yun? na West Philippine Sea. Hindi lahat nakakaalam. And I think even here in Manila, no? Pero ngayon, for more than 3 years na tinitindigan ng ating Pangulo ang WPS, kahit elementary, kinder, pag WPS, West Philippine Sea, alam na nila eh. And that's one, no? Secondly, alam nyo dati, kapag may insidente sa West Philippine Sea, ang mga diplomatic missions, mga embahada ng iba't ibang bansa, dahil ang Pilipinas din dati noon ay hindi naman talagang kasing lakas ng loob ng pagtindig ni Pangulong Marcos. Ang mga embahada lang noon dati, ang mga statement lang nila,
the embassy of blank is concerned about the tension in the West Philippines. Light lang yung mga words na ginagamit. Hindi lang light. They cannot even name the Name. People's Republic of China. Kaya nga, ang sabi ko, parang ang China noon, Totoo yan, sir? yes, you can look at the Google, the X post ng mga embahada. Parang ano ang China during that time. Para silang Voldemort sa Harry Potter. A person that cannot be named. But for President Marcos, ngayon, pinapangalanan na, no? Not just ng Amerika, no? Even Japan, Australia, New Zealand, all of them. Union. European Union, Germany, UK. Kapag may nangyaring insidente, sinasabi talaga nila, the Embassy of Germany Condemned. condemn or calls out the People's Republic of China for the illegal use of water cannon. Mga ganyan, detalyado na. Again, the reason is, dahil sa administrasyon ni Pangulong Marcos, tayo ay naging transparent. Mas naipakita natin sa mundo na ang pagtindig natin, we're really serious. No? We're telling them the details of the incidents na nangyari sa West Philippine Sea. So, again, hindi lang Pilipino ang tumaas ang kamalayan pagdating sa West Philippine Sea. But even the international community, every time I talk to different ambassadors, they really appreciate ang pagtindig ni Pangulong Marcos dahil sa kanila, kumbaga hindi na ambiguous eh. Ang pagtindig niya, pagsuporta sa transparency, talagang pagpapakita na we support the international law. That we're not exposing this to provoke or escalate the tension, but we're telling the international community na we need all your voices to condemn the Chinese aggression in the West Philippines. Commodore, hindi lang si President Bongbong Marcos, pati si DND Secretary Gibo Chodoro, Yes. no, yung Singapore Very strong Dialogue, din, no? Very no, yung strong. sumagot siya sa dalawang yung sinasabi Dalawang niyang Chinese journalist. skills daw yung tanong sa kanya. Oo. no? And of course, si Secretary Gibo, napakagaling ding magsalita. Oo. And mararamdaman mo talaga sa kanya yung sincerity niya sa defend din ng ating sovereignty and sovereign rights in the West Philippine Sea. Commodore, curious lang ako, nung bago ka nag-umpisa talagang maging active sa pag-defense sa West Philippine Sea, ilang percent na sumusuporta ang Pilipinas sa West Philippine Sea compared now? According to the recent survey, nitong December, nilabas ng Pulse Asia, 94% of Filipinos support Wow. the transparency effort of the Philippine 9 out government. of 10. Yes. Sa bawat 10 Pilipino, siyam ang naniniwala sa kahalagahan ng transparency effort Wow. ni Pangulong Marcos. Maganda yun, sir. Success Maganda. yun, sir. Hindi. Again, ano lang ako dito, sir? Spokesperson. Collective effort. Hindi, hindi. Collective effort. Ang maganda yan, kung maisipan mo tumakbo, boto mo na yun, sir. And yung business or kabataan eh. Oo, Importante na yung kabataan, Oo, yung mga yes, college and, students. Oo. Gen Zs. Involved sila dyan. Alam nila yung issue sa West Philippine Sea kasi sila din yung magtatanggol eh. At makikita mo sa TikTok ng mga video, gumagawa sila ng video na atin ng West Philippine Sea. Oo. Mga kabataan. Very effective yun. Very May mga effective senador natin, din no? nagsusuot ng atin ng West Philippine Ay, Sea. hindi naman mapanindigan. Hindi kaya permahan yung resolusyon. Oo. yan ang problema sa mga senador natin na yan. Sir, last question ko ito. Gaano kahalaga yung suporta ng mga mambabatas natin? Kasi minsan may mga hindi tayo ma-please, pero may mga senador din na expressing their support sa inyo, lalo na mabigat po yun yung trabaho. Kayo yung sumasangga Oo. sa galit ng mga trolls eh. Gaano kahalaga na suportado kayo ng mga mambabatas at ano po yung panawagan ninyo sa iba pang mga mambabatas at government officials na suportahan kayo sa inyong isinusulong? Well, una sa lahat, para sa akin, whenever we look at the Senate or the House of Representatives, we need to look at it as an institution. No? Ayokong isa-isahin yung mga senador or Yes. sabihin lang itong mga senador na to. Para sa akin, mahalaga yan kasi pag tiningnan natin ang Senado as an institution and we also recognize, for example, yung the resolution that they passed. Of course, more than 15 Senator ang pumirma dito at siyamang hindi. But it doesn't mean na ang Senado as an institution does not support our position. That's why pag tinanong ako ang suporta ng mga mambabatas natin, ang Senado as an institution is very supportive for our fight. Not just for the resolution na ipinasa nila, but even for budget. Correct. Sa leadership ng mga nakaraang Senate President from Senator Mig Subiri to Senator Cheese to Senator
Vicente Soto. They have all the support. And of course, alam naman natin na kung ano ang guidance din ng ating Pangulo. So, ang ating mga batas from House Speaker Romualdez to House Speaker D, ang sukatan ko kasi ng impact ng suporta talaga nila pagdating sa pag-aproba ng budget. Alam mo, last year, ikunento lang sa amin ni Commandant, no, ni Admiral Ronnie Hilgaban. And of course, I would also like to recognize ang aming Commandant, Yes. no, sa pamumuno niya, kaya tayo nagkaroon ng mas maayos na transparency effort, Admiral Gaban. I-share niya sa amin, noong last year daw, na budget hearing, nagpresenta ang Coast Guard ng budget. Ang ginawa lang daw ng Kongreso sa kanila, pinatayo sila. And then the members of the Congress ay pinalakpakan sila at sinabing thank you for your service. Oh, galing ah. Wow. Kung meron pa Emergency kayo- approval. kung meron pa kayong kailangan, sabihin nyo Sabihin na nyo lang po, there's no reason for you to defend your budget. Wow. No? So, para sa akin, itong ganitong mga gesture, no, ng ating mga mambabatas really shows, no, kung paano nila sinusuportahan ang ating laban. Tama. Yung mga iilan-ilang mga nagpapahayag ng kanilang opinion about our position in the West Philippine Sea. We're a democratic country, okay naman yan. But again, those individuals na nagpahayag ng kanilang dissent or disagreement with our position does not represent the entirety of the House of Representatives and the Philippine Senate. Sir, tungkol dyan, gano'ng kalaki na bang tinaas ng budget ng Philippine Coast Guard? Simula, Malaki-laki na, sir. Malaki. Dahil nung 2022, ang miyembro lamang ng Philippine Coast Guard is somewhere between 20,000 plus. At nung nagsimula na maging Pangulo, si Pangulong Marcos, ang number na ng Philippine Coast Guard is now up to 36,000. almost Dumami double na. Oo. Yes. Almost double na. So, ano pa lang yan? 3 taon pa lang nakakaraan. Pero may plans pa na i-augment pa yung numbers. Yes, there are plans to increase the number of personnel. And of course, the Coast Guard vessels. No? Under this administration, we were able to get the support of the Japanese government to acquire 5 more 97-meter vessels. Ito yung pinakamalalaki natin. Gumagana na yun, sir? Yung 5 ginagawa pa. May dineliver na sir lately, Yung di ba? 2, last 2022. So ilan lahat sir ang nagpapatrolya sa ating Ang ating, Bansa. ano na yan, sir, operational details. Okay. Pero under this administration, sir, mas marami tayong pagpapatrolya. So from Japan, under this administration, they work for the acquisition of 5 more and 40 patrol ships Wow. from Dami na. France. Anong timeline natin dyan sir by 2028? Papasok. Hopefully, itong 2028, may mga mauuna nang maidi-deliver na malalaki. No? Yung 40 ships, hopefully next year, mag-start ng mag-deliver ang France nung 20. And meron pang kakaibang arrangement dito in support of our local shipbuilding and the defense industry. 20 of that will be constructed sa France and then 20 will be constructed here in the Philippines. Wow, So, ayos ah. Asa nabanggit mo kanina, 36 na yung kabuuan ng Coast Guard dito sa atin. Aba, mga 36,000. 36,000. May mga nanonood tayo rito na yung anak nila gusto nila ipasok sa Coast Guard. Ano bang mga requirements? Well, meron dalawang types of application, no, for Coast Guard admission. Merong for officers and for the non-officers. No? Kapag officer ka, kailangan, of course, depende yan sa pangailangan namin. Kung kailangan namin licensed engineer, licensed architect, or licensed criminologist. Depende sa quota for particular college education. For the non-officers, the same thing. No? Kahit college graduate ka, basta makapasok ka dun sa mga required skills na kailangan namin, yun yung kukunin natin. And for age, of course, you should not be more than 28 years old. So saan sila magpapasa ng papers nila dun sa Coast Guard office ninyo sa Sa- Taguig, hindi ba? Yes, meron din sa Taguig kasi nandun yung headquarters Headquarters. ng Human Resource Management. No? But for the most updated information, Nasa Facebook page na check na check na lang sa Facebook, Facebook page page. ng Coast Ayun. Guard. Nakapin, bisitahin nyo po yung Yes. Philippine Coast Guard Facebook page. Nakapin doon yung requirements kung gusto nyo pumasok Oo. sa PCG.
Panghuli na lang sir, ano po yung mensahe ninyo sa mga kasamahan po ninyo na para mapalakas din yung moral nila at yung loob nila sa kabila ng mga tensyon? At sa mga kababayan natin, ano po yung panawagan nyo sa kanila? Ang panawagan ko no sa ating mga kababayang Pilipino, dapat kapag ulitin ko lang uli yung sinabi ko, no, ang isang issue natin din, minsan parang disconnected ang mga kababayan natin pag sinabing hindi naman kasi ako taga Palawan or hindi naman ako taga Sambales. Taga Baguio ko, for example, or taga Davao ako, or Cebu. No? Malayo sa amin ang West Philippine Sea. Why would I care? Para sa akin, we need to care because we are Filipinos. Yes. It's wrong to think na porke malayo sa inyo ang West Philippine Sea, hindi ka na dapat makikialam, hindi ka na dapat makiki-engage, or wala ka na talaga pakialam sa issue na to dahil hindi na-aapektuhan ng pang-araw-araw na buhay mo. Para sa akin, we need to see it not on the regionalistic point of view. Dahil ang mga kababayan natin laging mahilig sa paningin na taga Mindanao kami, taga Visayas, or taga Luzon, or Ilocano. Hindi natin makita yung identity natin as one nation, as Filipinos. So, para sa akin, yan yung dapat nating ma-appreciate. Regardless wherever you are from, whether if you're from Ilocos, from Cebu, or from Mindanao, pag sinabing Pilipino, lahat tayo dapat titindig dito. Yes. Pag sinabing West Philippine Sea, dapat lahat tayo lalaban para dito. Dahil again, ang West Philippine Sea, parte ng Pilipinas yan. Atin yun. Atin to, itong parte ng Pilipinas na to, ipinaglaban, pinagbuwisan ng buhay ng mga bayaning Pilipino, at higit sa lahat, obligasyon natin ito para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Tama. Ganda. Sir, last question ko sa'yo, sir. Akala ko last. Hindi. Alam mo, closing na yun. So, sa paglabo mo sa West Philippines, sir, syempre, may mga Pilipino tayong mga kababayan na inisay binabash ka. Paano mo i-handle yun at sa pamilya mo, di ba naapektuhan? Ang ganda. Alam mo, para sa akin, sir, yung mga trolls na yon, nung una, mga first few days ko, talagang I take it personal yung mga comment. Hmm. Then eventually, I realize, kapag clinic mo yung mga profile ng mga tao na yon, kakicreate lang ng account. Tapos Walang mga friends, friends walang niya, followers. ilan lang, di ba? Na-realize ko, dapat matuwa pala ako. Hmm. Kasi yung gumagawa nun ngayon, may pang-saing na, may pang-ulam Kasi may pa. kita. Oo, diba? May kita sila. So okay na rin. And, ang talagang masakit sa akin yung, alam mong tao, diba, social media influencer or politiko, and you're going to say something against our position. Para sa akin, yun yung mas nakakasakit. Kasi, again, babalik ulit tayo sa sinabi ko, Pilipino ka, politiko ka, nanumpa ka sa mga Pilipino, na dapat tindigan natin kung anong atin. Ang problema kasi yan, sir, kapag may presyo, mahirap tanggihan. Depende sa tao. Depende sa tao. Sa akin, last thank you for your service, sir. O, ayan. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you po. Sir, thank you. O, ayan, mga kabibem, ito po yung guest natin ngayon, matapang na bayani natin na si Commodore J. Tariela. Pasalamatan po natin at palakpakan natin. At napakagaling mag-explain. Oo. Napakagaling mag-explain, sir. Na maiintindihan mo kung ikaw ordinaryong Pilipino, maiintindihan mo yung pinapaliwanag niya. O ngayon mga ka-BBM hindi pa tayo tapos Meron tayong Magandang topics magandang topic pero basa muna tayo ng comment para hindi tayo iwan ng mga kababayan natin. Sabi ni Wilma Baquer po, BBM pa rin yan. Kaya yan, pakishare po itong aming podcast dahil yung mga susunod na topics po namin napakagaganda. No? Very, hot topics, kumbaga. O sabi ni, Si Beth Magbitang. Oh. Sabi ni Ma'am Beth Magbitang Dumlao, watching from Hong Kong. Marcos Sabi ni forever. Vendetta Construction, yan. The most intelligent and brilliant president in the history after Marcos Sr. Ay, Wow. tama. Tama. Ito, maganda to, mahaba. Basahin mo, Jo. Sige. Sabi ni Shakira Baquero, congrats mga Lodi, bigatin ang guest nyo. Correct. Si Commodore J. Tariela, kayo lang ang nakagawa niyan. Kaya lagi kaming nanonood sa podcast nyo dahil kayo ang pinagkakatiwalaan ng mga OFW dito sa Hong Kong. Marami rin nag-interview sa kanya. Marami Nagkataon, kami siguro yung mga gwapo. Wow. Yun ang pagkakayabang. Ayos ka. Hindi, marami tayong topic. Pag-usapan natin yung mga topic natin. Sige, sige. pisa na nga natin. Itong si PBBM na bumisita sa Naga. Alam naman natin, nung mga nakaraang araw, binisita ni PBBM yung Naga, in-inspection niya
ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Mayor Leni Robredo ang Oplan kontra baha sa Sagop Creek, Barangay Triangulo at Sitio Magaya Creek, Barangay Concepcion Pequeña. Pequeña, yan. Tinalakay nila ang update. Asan na yun? Tinalakay nila yung problema sa baha dito sa Naga kasi hindi naman may pagkakaila. Itong Naga parang catch basin to eh. Kasi may malabahaba yung ilog eh. O, tsaka mababa talaga yung lugar nila. O kaya kapag umuulan, hindi talaga maiwasan na bumaha. At ang maganda rito, yung JC Robredo Coliseum na talagang matanda na pala, Oo, luma na. binigyan ng pondo ni PBBM para magamit din pang evacuation. Ano yan? 500 million yung Oo. ibinigay ng presidente. Nandyan kayo, di ba? Mm. Ano bang Sila experience nandyan. mo dyan yan? Kwento mo nga yan. Napakaganda na nangyari dyan kasi kala mo si President Bongbong Marcos at si Mayor Leni Robredo parang long lost friends eh. Oh. Parang ang tagal nilang hindi kakita at hindi first mo- time nag-reunion after several 2020. decades. Wala kang mababanaag na magkalaban sila dati. Wala kang mababanaag na sila ay naging mortal na magkaaway sa Ng dalawang eleksyon. beses, Ang oo. dalawang beses, Oo. 2016 saka 2022. Wala kang mababanaag na nag-file ng election protest si Pangulong Bongbong Marcos at naging bitter yung kanilang paglalaban sa presidential election noong 2022. No? Talagang kala mo sila ay matagal na magkaibigan nung nagkita. Nagkamayan, no? At nagkwentuhan at nag-uusap at nagbibigay ng kanya-kanyang opinion para masolve ang problema ng Naga City. Alam mo yan ang maganda sa nangyari sa gobyerno natin ngayon. Kasi yung pagkikita nila na yan, ibig sabihin yan, meron talagang pagkakaisa dito sa gobyerno ni PBBM at handa siyang makipagkaisa para makipagtulungan sa ibang mga leader. Ang style kasi ni PBBM, regardless kung ano yung partido mo. Di ba, recently nagkaroon siya ng meeting with Isko. And then Leni Robredo. Kahit anong kulay mo, as long as gusto mo magserbisyo sa bayan, sama ka sa amin. Ang problema, si Sara talaga lang yung makapal yung mukha na ayaw sumali. Pansinin nyo ha, pansinin nyo. Halos lahat mula sa iba't ibang partido nag-join sa presidente. Yun nga yung mga kaaway ng 2022, puro mga kasama niya na ngayon, puro kaalyado Si niya ito Pacquiao. para sa serbisyo sa taong bayan. Yung kakampi niya noong 2022, yun ang mortal enemy niya ngayon. Puro pamumulitin na kasi ang inuuna. Grabe di ba? At makikita mo yung decency na wala sa mga, unfortunately sa mga Duterte. Si Leni Robredo, makikita mo respectful. Yung pinakita nila yung decency sa yung professionalism. Correct. Kahit si PBBM ganun din eh. Oo, At mapapansin mo si Leni Robredo, hindi siya nagbibida-bida. Baluarte ko to, ako yung mauuna. Makikita mo naglalakad si Presidente, si Leni Robredo nasa likod. Pero siya sumuporta. Talaga? Oo. Kaya nga nakakatawa, nag-trending nga yung picture ko dyan. Laki pa lang kita mo na naman dyan. Kaya sintabon. Hindi, in fairness yung first five trending lahat. Correct. Kulang na ako doon, pre. Yung mga contents. Kahit wala kayo doon, kahit tatlo lang kaming ni Mark Ian everyday sa kani 31 million, kahit wala kayo doon, makita namin yung mga contest nyo, puro viral din, no? Katulad din ng aming content. So, kaya nakakatuwa, no? Pero ang pinag-usapan talaga dyan sa meeting na yan, no? Ay yung tumalo doon sa announcement nung may saltik. Ano yung tumalo sa announcement na may saltik? Tatakbo na Medyas siya. lang pala. Oo, medyas. Pink socks lang pala ang tatalo sa announcement na yun. Ang sabi di nga ba? ng Presidente, pag yung simpleng pagsusuot niya ng pink na medyas, yung gesture na yun, a sign of honoring Leni Robredo and the Naga City. Pero sabi nila, Malu, ano daw yan parang binabastos daw si Leni Robredo yung Depende saka sa interpretasyon na yun, pati si Atty. Trixie Cruz Angeles ganun din ang interpretasyon. Kasi inaapakan, minamaliit parang ganun. ang bakit medyas lang, bakit hindi t-shirt? Ganun pa ang pagkakasabi, ano? Problema nila yun. Kasi syempre kahit anong gawin ni PBBM, masama yung nakikita nila dyan. Correct. May nasabi na bang maganda yan? Baka kahit bigyan mo ng pera, masama yung pa rin nila eh. Ni Malutigiya. Oo, di ba? Tingin ko, alam mo kung bakit ganon? Wala silang masabi dahil yung optics nung nangyari talagang napakaganda. Nasaktan talaga sila. Blockbuster talaga yung naging event na yan sa Naga City. Kaya hinahanapan na lang nila ng butas para may masira man lang sa mata ng publiko. Ito pa may tanong ako sa inyo dalawa ha. Sinabi ni Jose Claire Castro, hindi na pag-usapan ng politika sa pagkikita nilang dalawa. Sa tingin niyo may higher probability of winning yung tandem na Marcos-Robredo supporters sa 2028? Ako muna sasagot. Go, sige. Pahiya si Sarah dyan pag nangyari yan. Kasi yung dalawa marunong mag-English. Debate mag-English. Sa debate, lawag agad. Oo, kahit English. Magdebate sa Sarah,
absent niya si Sarah kay Lenny. Lalo pag Hindi. ginawang English, viral nga ako, kumita ako ron eh. Hindi siya atin. Hindi siya atin. Yun na nga eh. Dapat Diba? may kodigo, ang patakaran ni Sarah kapag umatid siya ng debate, dapat una may kodigo, pangalawa, i-advance sa kanya yung questions. Kasi may previous interview siya, no? Sabi Oo. niya, wala naman ito dun sa questions. Kaya ayun sagutin. Kaya ayun sagutin. Pero tingnan nyo yung pagkikita nila na yun, talagang kinabahan yung mga oblak doon. Oo. Kinabahan doon sa pagkikita nila na yun. Kasi alam nila, pag si Lenny nakalaban nila, wala talagang ibabato dyan. Ibabato lang nila dyan, lugaw-lugaw. Si Bongo naglulugaw. No? Di ba? Hindi na pwede sabihin lutang kasi mas lutang yung isa. Oo. Hindi marunong mag-English. Oo. Di ba? Kaya Correct. kabado sila dyan kasi may 30, ilang boto niya? 15 million 15 na yan million. solid. Hindi, sagutin ko yung tanong ni Ka-Coffee, no? And yun, ibase natin sa numero. Si Lenny Robredo, meron 16 million. Sigurado yan. Solid yan. Solid Kaya yan. pagpalagay mo, nabawasan ng 1 million. Minimum yun. Hindi, Pagpalagay minimum mo. na yun. Minimum na yun. Kasi posibleng madagdagan pa yan dahil sa pinakita niya, di ba? 16 million. Si BBM, ilan ang kayang boto ni PBBM? 31. O wag sabihin na natin ano. 20. O sabihin natin Hindi, 20. kung tayo sa katotohanan, 31 million boto Hindi, may ni DDS BBM. doon. Hindi kaya nga, 31 million boto ni BBM, tanggalin natin DDS ng mga 300. O di, 30,000 na lang pa rin. 30,700 pa rin. O, Sabi ko, Laban na naman si Lenny. sabi ko na, hindi sasabihin eh. Hindi, kunin natin yung figure 20 million, ni Ka-Coffee. 20 million. 20 million naman. Na lang. 35. Kasi ang si PBBM, mahina na yung 35% ng voting population boboto kay BBM. Dahil sa ngayon, ang kanyang trust satisfaction rating is nasa 38 to 40%. Oo. So, maging conservative tayo. Gawin na lang natin 35%. Tiyak, pasok naman yung 20 correct. million. Oo. 20 million ni PBBM plus 16 million ni Lenny Robredo. 36. That's 36 million. Paano tatalunin ni Sara Duterte yung figure na yan? O, kaya may kumakausap rin sa kanila na gawing vice si Lenny. Sino ang presidente? Si Sarah. Malabo yun. may kumakausap. Ito yung sinabi ni Greco Bellica Oo. na kinakausap na nila si Lenny. at kung pwede mag-vice. Pero si Lenny, kilala natin si Lenny, mabuting tao yan. Hindi sasama sa kadiliman yan. At saka disente nga, yun Oo, disente. hindi niya papayagan gumawa siya ng masama. Deb, saka tumakbo na siya ng vice president, naging Oo. vice president na siya. Bakit pa siya tatakbo sa same Presidente position? talaga. Correct. Presidente ang Presidente. tatakbo. Ang worries ko lang dyan, kasi may mga analyst din, nabasa ko lang ito, no, na kapag natalo ka na sa presidency, hindi ka na makakabalik eh. Hindi rin na. Pero if ever mangyari kay Lenny Robredo yan, siya ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas, Totoo naman din yun. nasisira. Oo. Nasisira sa Totoo sumpa din. na yan. Kasi ano nga sino ba yung sikat na presidente ng Amerika? Si Si- Lincoln? Oh. apat na beses na nanalo, pang-apat siya nanalo. Hindi, sa Pilipinas. Tumakbo. Sa Wow. case sa Ibig Pilipinas. sabihin, si Lincoln, 4 na beses tumakbo, pang-apat siya sa nanalo. Yung 3 talo Oo. siya. Oo. Malay Hindi natin. totoo no? yan. Pero Hindi totoo yan. kung titingnan mo, di ba si Lenny na kaysa si Sarah? Oo naman. diba? Diba? Kasi continuity, mas tiyak tayo na ipagpapatuloy ni Lenny. Pero ano masasabi niyo sa mga purists na Marcos loyalists? Ay, hindi. Kung ano si BBM. May kilala ko dyan. Kung ano si BBM. Gusto nila talagang si Marcos lang ang Susuportahan. yung sino lang ang presidente na Marcos loyalist, yun lang ang support. Sino nga? Yun nga. Diba? Kaya nga. Hindi naman pwedeng si Irene dahil yan yung nakaano sa negosyo nila. Si Amy na lang. Hindi na naman pwede sa akin eh. Kasi, Ka-Coffee, Bagilin. bakit importante na magkaroon ng compromise sa 2028? Or magkaroon Kasi ng ano alyansa? ang common enemy natin si Sara Duterte. Correct. Tiyak tayo na kapag hindi matibay yung ugnayan ng pink, ng red o ng dilaw, malaki yung chance ni Sara na manalo. So matatalo lang natin yan kung mag-unite itong mga partido na ito, magkakaisa against Sara Duterte kapag hindi siya na-impeach. Oo. Diba? Kasi isa siya sa pinakamatibay na contender eh. Hindi ba yung pwede i-deny yun eh? May mga net satisfaction rating medyo mataas din pero siya. impeach yan, sigurado yan. Impeach yan. Baka nga April, kulong na yan eh. Ngayon, wala naman kulong sa Ate impeachment. kaya guys. Masyado positive to si Paler eh. Hindi, pero meron kasing mga kanina lang, Hindi. meron akong napanood eh. May mga bumabalik na eh. Ay oo, yung NUP ba yan? Oo. Hindi, wala pa yan, wala pa yan. Hindi, meron na. Itong, Meron na, napanood ko kanina. Klaro-klaro sinabi nung kanilang leader. Anyway, we go to our sige. Tapos- Nasundan pa yan, yung pagkikita ni PBBM at ni Lenny Robredo dyan sa Naga City, nasundan pa yan sa isang event sa Malacanang 3 days after. Oh. Ito yung event kung saan binibigyan ng empowerment ng presidente yung mga local government units sa pamamagitan ng pagtataas ng pondo o yung tinatawag nating local government support fund. Yan yung nagpunta si Lenny sa Malacanang. At yung ibang mga mayor. Oo, yung viral na naman Oo, sila viral dyan. na naman yan. Oo.
So, ito, ano ba tong event na to, Joe? Sa budget kasi natin sa 2026, isa sa pinaka-highlights niyan, yung tinaasan mo yung budget ng mga local government units. Kasi ini-empower sila eh. Noon kasi dinidisregard natin yung LGU eh. Sila yung forefront eh. Magkaroon ng sakuna, sila yung magre-responde agad. Sila yung Di ba? naka-front. Mas alam nila kung ano yung problema sa community nila, mas maa-address nila yan. So parang naging strategy, itong 2026 budget, ibigay natin sa kanila yung pondo. Diba? Huwag na natin idaan though pwede rin naman sa mga national government agencies, pero palakasin natin yung mga local government units, i-empower natin yan. Na ikinatuwa ng mga alkalde. Oh. Ang daming alkalde nagpunta dyan sa Malacanang eh. Bali ang nagpunta yung mga, hindi ako nagkakamali, mga ABC presidents. Kasi kung lahat mismo ng mga Mapupuno. mayors, municipalities, so 10,000 yun eh. So, yung mga ABC presidents at ang pinapunta. Dalawa kasi yung budget ng local government units na galing sa Malacanang. Yung IRA, na ang tawag doon, Internal Revenue Allotment, na mahigit 1 trillion, no? Ang laking porsyento niyan binigay na sa local governments. February pa lang, o January pa nga lang, binigay na, no? At itong LGSF, yung Local Government Support Fund. Dati ang LGSF, hindi ko nagkakamali, nasa 28 to 30 billion pesos lang, no? Ngayon, 2026, ginawa ng 57.87 billion. At ang kagandahan ngayon, no, ang diskarte ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, hinati na yan sa lahat ng munisipalidad at cities. No? Sa lahat ng probinsya, equitably. Anong paraan yung equitable distribution yan? Base sa population. Okay? At ibinigyan lahat. No? Walang exemption. As in walang naiwan. Kaya ang naging titulo ng programa nila is sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Talagang lahat ng bayan na kinabang at kung makikita nyo sa mga social media post, no, maliit na munisipyo, malaking syudad, no, nagpapasalamat sa Pangulo dahil lahat sila nakatanggap. Kaya pala, Depende sa laki ng kanilang ganun na lang yung populasyon. pasasalamat ni Governor Barry Cuatro. Isa pa yun. Isa pa yun. Cebu, no? Oo. Kilala natin yun na sinasabi nilang DDS, pero dito walang DDS. Oo. Talagang inuuna niya yung paglilingkod sa nasasakupan niya. At pati yung tuwan-tuwa sila Mayor Vico Soto ng Pasig at Mayor Benji Magalong ng Baguio, tuwa. Kasi nakita na nila na equitable yung pagbibigay. Samantalang in the past, ang pagbibigay ng LGSF, palakasan at nawawala pa yung mga requests. Ganun? Oo. Sinabi mismo ni PBBM sa kanyang speech, nawawala yung mga request. No? Hindi na lang natatabunan, no? Hindi na lang nakikita. Kasi kung malayo ka sa kusina, itatabi lang. Tapos palakasan. No? Ngayon hindi. Very equitable ang naging distribution at natanggap na nila February pa lang. No? Kaya talagang tuwang-tuwa ang mga mayor sa buong Pilipinas. So ngayon. may mga gamit sila na panibagong pondo, dagdag pondo para sa nasasakupan nila. Oo. Pero ang pinaka natuwa talaga ako diyan, hindi yun sa pagkikita nila PBBM at ni Lenny, hindi yun sa pondo-pondo eh. Nahagip ng camera si Benhur Abalos. Syempre. Nandun doon. Bakit kaya nandun si dating Benhur? DILG secretary or may iba siyang personality Hindi, doon? baka bibigyan siya ng pwesto siguro. Kasi malapit na mag-tapos yung Sa palagay ko, hindi malayo na kinoconsult siya ni Pangulong Bongbong Marcos from time to time. Kaya nandun siya. Especially tungkol sa local government. Hindi kaya units. siya yung gawin vice president pag na-impeach si Sara? Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi galing na sa Congress. House at Senado. Hindi, pinapasaya ko lang si Yaya para libre tayo pagkain mamaya. Ikaw dapat kasi ikaw yung nawala. I-quote ko lang si Presidente. Maganda itong line na sinabi niya, no? And I quote the President. No? Differences in politics should never prevent us from working together. Kasi yung mga alkalde doon, mula sila sa iba't ibang partido, iba-iba. except kay Sara, pero nagsama-sama sila para magtrabaho. Nation first, ang sila sabi niya, personal agendas later. Yung sa interview niya doon sa Naga City, sinabi niya, serbisyo muna bago Correct. politika. Correct. Pero yan din ang ibig sabihin nun. Sa kanyang, kung di ako nagkakamali, pinost niya yan sa kanyang sariling FB account. No? Ang sinasabi ni Leni Robredo, no, basahin ko rin yung statement ni Leni Robredo, no, parang reunion, quote and quote, no, at umaasang bibilis ang project dahil direct downloading ng pondo at mas kaunting political interference. Matindi rin ang pasasalamat niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero dito mo talaga makikita yung kasabihan sa politika na walang permanente sa politika. Correct. Walang permanenteng Enemies or kaibigan, friends. walang permanenteng kalaban. Ang permanente lang si Digong habang buhay na rin nakukulong.
Yun. Pag-release na yun, ha? Pag-release na yun. Pag-release yun. Viral bukas yun. Viral yan bukas. Marami na naman magko-comment. Marami na magmumura sa'yo. Mark, next topic. Grabe, sakit pa rin nalalamunan ko hanggang ngayon. Sige. Ayan, ako, pag-usapan natin tong Ay, napakaganda nito. 18 Marites. Ha? Pag-usapan, hindi ba rin sa 18 Marites to? Marites, Oo, kasi alam naman natin kahapon, merong mga komedyanteng lumabas, ha? Lumabas sa social media at kung ano-ano naman mga Ano to, kasinungaling. nag-apply sa comedy show? Hindi. Hindi, press con. Hindi. Nag-audition. 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 Ngayon kung ano-ano na naman kasinungalingan, tagpi-tagpi na mga pinagsasabi na talagang pinagtatawanan talaga sila kahapon ng mga Pilipino. Hindi nga napag-usapan eh. Di ba? Wala nga nag-cover ng mga malalaking mainstream media eh. Mas nag-viral pa si Norman Mangusing kaysa kanila eh. Oh, viral talaga. Sataw sila kay Norman Mangusin. Diba? Ngayon, etong mga to, 18 Marines daw to, pero maraming nagsasabi, lalong-lalo na yung sa pamunang AFP, na meron pala rito na mga hindi pala talaga sundalo. Hindi, sabi ng Philippine Navy, 4 dyan ay never naging miyembro ng Marines. Oo. 4. Yung iba, awol, resigned. Oo, yung iba resigned. naman, awol. Yup. At yung mga nag-awol, natakot daw lumaban sa, or makipagbakbakan sa basilan, kaya nag-awol na lang. So, sa madaling salita, walang matino. Wala. Oo, dun sa 18 na yon. meron siguro isa o dalawa. Pero Tsamba-tsamba pa yun. karamihan dishonorably discharged. Ngayon, At naglabas ang Marines ng statement na kapag ang status mo sa Marines ay dishonorably discharged, hindi ka pwedeng tawaging Marine. gano'n. At hindi mo pwedeng i-represent ang institusyon. Ano pa kasi Correct. yung mga kasinungalingan na pinagsasabi niya? Kasi hindi ko masyadong pinagpapanood eh. Hindi nag-deliver daw sila ng 805 ata yan eh. 805 billion pesos. Oh. Kay PBBM, Oh. Dami, kay ang daming Romualdez, tao nakalista eh. kay Zaldico. Oo. Tapos, Pati matawa kay ka. Leila de Lima nga eh. Laila de Lima. Matawa ka, tinanong, may nagtanong eh, may nag-deliver din po ba kayo sa mga congressman para hindi sila bumoto sa impeachment ni Sara? Nag-loading. Nag-loading si Atty. Baligod. Sasagutin po namin yan sa susunod. Then, Wala sa kung mapapansin nyo, kung hapyaw ko lang napanood yung press con, kapag may tinanong na imbis na sagutin ng mga Tinatanong. 18, si Baligod ang sumasagot. Syempre. Eh, Based on experience, masablay eh. Oo nga eh. Tapos, isa pa sa napag-usapan dyan, nag-deliver daw sila sa Paway, sa bahay ni PBBM. Walang bahay sa Paway si PBBM. Ano problema? Kasi districto yun eh. Hindi, saka wala talaga sa bahay. Yung bahay ng mga Marcos sa Paway, ginawa ng museum. Sablay. Matagal na. Sablay. Baka sa museum. Hindi sablay. Tapos, yun nga. Tapos yung physical improbability na 805 billion dadalhin mo, i-deliver mo. Kahit iba-ibang panahon yan. Dahil kailangan nyo pong mag-deliver ng, kunyari, nagde-deliver ka ng 50 plus, ng, kung di ako nagkakamali, 3,000 times mahigit bago mo i-deliver yung 805 billion Hindi pa pesos. nila ginawa 1 trillion, no? Nahiya pa. Nahiya pa eh. Dito, sige. Yung sinabi nga ni Panfilo Lacson ang total na napunta sa flood control fund from 2022 to 2025 was 1 trillion mahigit. Tapos sasabihin mo 805 kay Saldico pa lang At kay naka-allocate PBBM. kay Martin Romualdez. Paano yung naibigay kila Alcantara, naibigay kila Bernardo at sa iba't iba pang At saka yung mga probinsya? flood control na na-construct. So yung sabihin, outrageous, no? Preposterous yung mga pinagsasabi ng sa press ko na yan. Kaya talagang hindi na mo paniniwala. Kaya nga sabi ni Senate President Tito Soto, it's a tall story, no? Kaya hindi niya na pinatulan. Dahil sinama rin. inaway kaya siya ng asawa niya? Hindi, kasi nga. Hinahanap, 5 maliit na ba naman? 5 maliit. Ngayon tanong ko sa inyo dalawa. Bakit kaya ngayon lang nila nilabas itong circus nila na to? Ano kayang mga nasa isip Feeling ko ng mga niyan. bugok na to? Feeling ko niyan, kasi ongoing yung confirmation of charges hindi sa ICC. Gusto nilang i-lay yung narrative. Hoping na makakakuha sila ng atensyon. Kaya nagpa-press ko na naman sila dyan. Wala naman bago dun sa nila. Sa press con nila. Magtataka ka ha, o baka hindi ka magtataka. Next week, ang narrative na naman ng mga yan, Marcos Bangag, balik na naman sila doon. Kasi hindi kinakagat yung delivery ng maleta eh. Ngayon hindi na nga pinag-usap, parang sa buong lahat ng Pilipino, tatlo lang nag-uusap dito. Vlogger lang. Ito mga, kaya yung sabi ko sa post ko Hindi na pinag-uusapan eh. yung scriptwriter nito, no, grade 5 student, nasa section 12, bro 4. Si ano daw yan ah?
Si MD. Ropor. Nasa Sa Ropor. likuran pa nakaupo. Kasi Ropor may unahan yan eh. Oo. Doon pa sa likuran malapit Sa sa tabi ng basurahan. basurahan. Oo. Section 12 nga eh. Oo. Pero tumakbong mayor yan. Kaya talo. Kaya Pero talo. gagawa ka na lang ng fake na ebidensya, yung mga pictures, di ba? Oo. Mga pinakita, ginagawa Oo. pa ni Balikod, bidang-bida pa. Hindi pa pera ang fake ang pinakita nyo dyan. Oo nga, maleta pa. Maleta pa. Sana nagbukas sila ng isang maleta. Oo. Oo. Tapos, ito pa, lumabas yung mga actual picture na dinaya. Oo. Yung Halata kunyari- eh, halatang yung AI kunyari eh. yung sa pinalitan yung maleta, mga kung ano pa lang mga gamit yung nandun sa baba. At yung chopper. Pati yung chopper. Iba no? yung plate Oo. number. Tapos, meron pang isang maleta, 3 tao nagbubuka. May gulong naman. Eh baka barya. Ay, baka nga barya. Barya yung laman. Ay, pag barya. Paano sila makakaabot ng bilyon kung barya ngayon dadali nila? So, di ba, magtataka kayo, di ba? Magtataka ka mga kababayan kung matalino ka na, gaya talaga ng mga BBM supporters. Makikita mo kaagad na comedy show yung ginawa nila kahapon. Correct. Sa Club Oo. Filipino pa, Oo. gumastos pa. Pero pag nagbobobobobohan ka o talagang bobo ka, talagang sasaludo ka sa katangahan ng mga yun. So, Club Pilipino, ibig Oo. sabihin may producer, ano? Oo. May nagbabudget. Si ano nga raw? Si MD. MD. Yun. Hindi naman nanalo yun talaga. Alam mo, kabarangay ko yun, nalulungkot ako doon. Dating, nung bata yun, progresibo yun. At saka ano yan, sinuportahan ni Ay, PBBM ideal, yan. ano yun. Kinampanya pa natin yan nung unity. Grabe. Dauwi na lang siya sa pagiging no? Fake news peddler. Nagiging dami na lang siya. Ang nakakatuwa rito, yung mga kababayan natin, hindi kinagat yung circus nila na yan. Oo. Hindi kinagat. Gaya nga nasabi ko, baka ngayong araw to, tayong tatlo na nag-usap tungkol dyan eh. Kaya nga. Kasi hindi pinapansin. O sige, lipat na tayo ng topic. Punta na tayo sa International Criminal Court. Oo, yun. kung saan- ito. maganda to. Ito, habang buhay talaga to, walang uwi ito. Oo. Sigurado, ayan. Ongoing yung confirmation of O yan, charges. ikaw na magbasa, tapos na si Joe eh. O sige sir, basahin mo sir. Oh, may confirmation of charges February 23 to 27 yan. So hanggang Friday pa pala. to, Oo. No? At layunin nito ay tukuyin kung may sapat na ebidensya para ituloy sa full trial. Oo. At base sa mga analysis ng mga legal experts na hindi bias, ibig sabihin mga legal experts na hindi DDS Oo. katulad ni former ICC judge and UP Dean Raul Pangalangan. Ay, no? si Judge yan? ICC judge yun, Oh, no? First Filipino ICC judge. So, alam niya yung pasikot-sikot. Alam niya pa sikot-sikot, alam niya yung hinahanap ng mga Anong ICC sinabi niya? judge. Ang sinabi niya, nung unang araw pa lang, na enough na yung presentation ng prosecution para matuloy ang trial. Yan ang sinabi ng So talagang mabubulok legal na talaga. Oo. Oo, talagang Pasok talaga to sa jar. pasok sa banga. Oo, si Jar. Ang problema, hindi nagpakita. Di ba? Tapos, Tapos, namatay nga 2 beses. Paano niya masisipa ngayon yan? oo nga, sabi Diba? niya, sisipain niya yung judges. Oo, ang maganda rito, yung prosecutor, grabe, saludo yung Pilipino, ang gagaling. Ang magaling. Kahit yung Filipino prosecutor, magaling. Si Butuyan. Si Joel Butuyan. Ha? Oo, at saka, walang palag si Kaufman. Kasi lahat ng ebidensya galing sa bibig nung Oo. didigong. Kaya nga, totoo. Diba? Totoo. Hindi niya sinabi yan. Hindi niya masabi na, kalokohan yan, gawa-gawa lang. kasi, viral naman yun. Buong Tapos Pilipinas ang sa kapanood nun siste, ang bala nila sa defense, first day lang. Second day, wala na. Wala na. Kasi, Ano na, bandera kapos na. At, no, ang kanilang naging depensa pa ay drama at sisihin si Pangulong Bongbong At Marcos. yung media. Oo. Kaya napansin ng isang ICC judge, si Motok, no? Napansin niya na bakit drama ang inyong presentation. Correct. No? Pahiya yun, pahiya. Stick to the law, stick to the evidence. Pahiya yun, no? pahiya Hindi yun. wala kasing mapakita ng ebidensya eh. Oo. Paano mo naman kasi pagtatanggol yung umamin na? Correct. Kumbaga, sabi nga ng mga kababayan natin, naisahan si Digong ng Kongreso. Oo. Nung umatin siya ron, naisahan sa ni Luis Tro. Diba? Kasi tinanong siya kung anong gagawin mo. Inamin eh. Inamin niya. Wala. Paano mo pagtatanggol yan? At marami rin siyang may mga clips din na inutos niya na pag nakita niyo yung mga kriminal na yan, patayin din niyo. Sabi pa Yun nga pala, niya, may recorded kung yun nakapatay tayo ng 32 ngayon, kahit 32 araw-araw, isipin mo yun? Meron pa yung sinabi ni Batuyan, no, na si Duterte mismo yung nagsabi at kinote siya ni isang opisyal niya dati na may nilaglag sila sa helicopter. Oh, Tatandaan niyo kung sino, kalimutan ko lang kung sino yung si ano nagsabi. yata yun? Kinote niya, si Bello, hindi ko lang alam kung si Bello yun. Hindi, Basta hindi, isa sa hindi, kasama niya na sinabi niya may nilaglag sila sa helicopter. Pag amin na naman, admission Si na naman. Bello yan. nagsabi nun. Si Bello. Bello. Naku, madadamay yun. Hindi naman. Sinabi niya lang naman na ano. Pero ang ano dito, no?
doon mo makikita si Digong na hindi masyadong gumagamit ng ulo din eh. Puro Oo. tapang, Mm. no? Katulad nung pag-alis o pagkalas natin sa ICC, nakasama sa kanya yun. Kasama. Sobrang nakasama. Hindi siya ngayon makabalik dito dahil hindi tayo membro. Hindi yun lang yun. Kung nasa ICC pa tayo, no? Nung inaresto siya, dapat i-present muna siya sa korte. Oo, kung nagkataon Dahil yun lang. ang No? batas. Mm. I-present muna siya sa jurisdiction ng Philippine courts, tapos humingi ng pahintulot para madala siya sa Hague, no? Or sa ICC. Kaso wala na tayo. Umalis na tayo doon. So, hindi obligado ang Pilipinas kaya niya kasi- na sundin yung batas nung membro pa tayo ng ICC. Kaya diretso siya sa The Hague, no? Nagkaletse-letse kasi plano niyan, pre. Ganito kasi yan. Kumalas tayo 2019 sa ICC ngayon. Pinipilit niya si Sara na tumakbong presidente at si Bongo vice president. Para kung manalo nga man, at hindi sila magagalaw ng ICC. Hindi tumakbo. Nagkaletse-letse. O kaya ando siya ngayon, hinihimatay ng 2 beses. So may kasalanan din pala itong dalawa. Oo, hindi. Si Sara, hindi talaga siya sumunod sa tatay Hindi niya. niya sinunod yung tatay. Oo. Matigas nga raw ang ulo eh. Aminado Oo. din naman siya. Oo. Matigas daw ulo niya. O ngayon, etong nangyayari na hearing dyan sa dahig ng kaso ni Digong, maituturing to na ngayon pa lang tagumpay ng Pilipino kasi malakas talaga ang ebidensya at mahirap palusutan. Ng mga sinasabi ng prosecutor. Oo. Naging usapan din sa social media yung binabayad kay Kaufman sa grupo Oo, niya. oo. 150 million. Kasi kahit pag samasamahin mo yung assets ng mga Duterte, si Sara Sebastian, si Pulong, hindi sasapat eh. Kasi kung susumahin natin, Monthly. March 2025 hanggang February Mag 1 year na. 2026. Hindi, wag mo na sama yung March. April mo na sige. isama. Papatak more or less 1.4, 1.62, 1.6 Yung sa ng billion. dalawa, wala pang 200 million Kaya nga eh. Sa pagsamahin mo, si Sara, 80 million mahigit. Si Digong, 35. Si Digong, 35. Yung dalawang coups, si Bastesa kasi Paulo. Kaya diba? yung isip ng mga kababayan natin, baka daw dun na binabawas sa 51 billion yung binabayad. Ang masaklap lang, ang nakikinabang si Kaufman. Hindi, sabihin na natin, marami silang talagang tinatago. Kurako. Hindi Ngayon, mga Pilipino. ngayon magtataka ka, ang mahal-mahal ng bayad. Tapos yung depensa mo, Ganun lang. drama-drama lang. Hindi, kaya nga ganun ang Diba? depensa niya eh. No? Dahil- Kaya nga ganun eh. Binabayaran siya eh. Para kasama sa is mapatalsik si BBM kaya si BBM. tama, Parang ay lagan na lang sa tuloy. Kaya nga, Magiging attack dog. para maging masama ang tingin kay PBBM sa international community. Kaya ganun ang Hindi naman siya ganun ang kinagat. bata. Hindi siya kinagat. Ultimong judge nga, sinabihan sila. Lumiit tuloy tingin sa kanya nung ibang mga abogado. Correct. Kasi, di kampanya nila daw yung si Kaufman eh. Mm. Pero ganun yung diskarte niya, kaya parang lihim na pinagtatawanan siya ng mga kapwa niya abogado. Or ibig sabihin lang ba niyan, wala na siyang talagang choice kundi magdrama at gawing politika ang kanilang opening statement or kanilang depensa dahil sa matibay talaga ebidensya. Klarong-klaro, galing mismo sa salita ni Kung ikaw, Digong, salita ni Bato, tapos yung mga mismong video ng patayan na nangyari. Meron pa nga video na pinakita kung saan parang nag-annotate pa ng video si Pangulong Bongbong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nag-annotate real time. Pinapanood niya yung mangyayaring assassination. No, kung di ako nagkakamali sa Sampalengke, 2 tao naglalakad, pinapanood niya at sinasabi niya kung anong mangyayari. At sinabi niya kahit hindi kita sa video, 3 yung bumagsak doon sa So kung ikaw tanong kita, kung ikaw si Kaufman, paano mo ipagtatanggol si Digong? Ano sasabihin mo? Ay nako. Ano nga ba sasabihin ko? Tulog na lang. Ako feeling ko, ang pinaka-purpose. Ikaw, sagutin mo yung tanong ko, ano sasabihin mo pag ikaw si Kaufman? Ang pinaka para kay Kaufman, palabasin niya yung mga nangyaring patayan ay hindi alam ni Digong at hindi niya otorisado at ang palalabasin niya ay mga lang ng mga pulis. Decision yun. Personal Decision. decision. Siya nga nagutos ng mga eh. pulis at mga mga So, ikaw, taong sasabihin mo? pumatay. Hindi ko na ipagtatanggol si Digong eh. Ang gagawin ko na lang, i-delay ko na lang ng i-delay, antayin ko na lang mamatay. Kasi kapag namatay na siya, hindi siya makukonvict. So may honor pa rin, di ba? Kasi at least hindi ako convicted sa ICC. Namatay ako, ongoing yung trial. So, di ba, innocent pa rin siya unless proven guilty, di ba? So, magtatapos siya,
maganda yung reputasyon niya. At paldo naman si At Kaufman. paldo siya. Hindi, Diba? tama rin si Jodon dahil nangyari nga yun. Dinelay, nag-file sila ng isang damakmak na Delaying tactics. Delaying tactics. motions, no? Or delaying tactics para ma-delay itong determination of, di ba? Charges. Pag ako sabi ko agad, I rest my case. Hindi sinugi ka. O sige, last topic. Ikaw na pre. Impeachment ni Sara Duterte. Ito. Nako, paborito to ng lahat ng mga kababayan natin kasi maraming mga Pilipino ngayon ang pabor. Ilang porsyento yun niya? May pabor na nasagutin ni Sara? 72%. 70. 72 yata eh. 72, 72. Around that. 72% Tama. ng mga Pilipino ang pabor na sumalang si VP Sara sa impeachment para masagot niya yung mga aligasyon na ibinibintang sa kanya. So, ibig mo sabihin na palerista, ultimo mga DDS sumama doon. May mga DDS na nagsasabing Yung mga totoo, or bababa lang talagang porsyento ng mga Duterte supporters. yung 72% na yun, mga Pilipino yun ng mga matitino. Wala pa doon yung 300 na DDS na matatanggal sa boto ni Hindi sila DDS. natanong kasi busy sa trolling. Oo. 300. Ngayon, ano ba ito nakasulat? February 23, 2026. Tama ba? Apat na verified impeachment complaints formal na in-repair sa House Committee of Justice. Tapos, ang alam ko, March 2 hanggang March 4 ang Ano yan? Ang Gagawin nila yung hearing ba yun? hearing. Hearing. Yung pagdinig. walang abogado yun. Walang abogado. So, ibig sabihin, paano walang abogado? Ano lang yan? Sila yan. Sila yung mga miyembro ng House Justice Pupunta Committee. si Sara. Alam ko wala rin. At tapos dyan nila i-determine yung sufficiency in form and sufficiency in substance. Oo. Parang yung ginawa nila kay PBBM. Di ba? So, kung March 2 to 4 yan, 3 days lang yan, sa tingin ko, bago matapos yung March, maaakyat na ng Senado yung impeachment case ni Sara. Nako. At hanggang na-judge ang si Tito Soto, didinggin yan forthwith. Fourth with yan. So by this year, for sure, may makukonvict. Oo. Ngayon mga kababayan etong impeachment ni VP Sara at saka sa impeachment ni PBBM, although parehong impeachment yan, pero magkaiba yun. Kasi yung kay PBBM, lahat yun hawsyaw. Lahat yun gawa-gawa. Walang sufficiency Walang in substance, substance. kaya nga nabasura ka agad. Etong kay Sara, lahat mabibigat ang ebidensya. At na-establish yung ebidensya, Oo. 2025 pa lang. At nadagdag pa yung kay Madriaga. Oo, yung statement Na ni kayang Madriaga. kayang humarap sa mismong pagdinig kahit kaharap pa Ilan si VP bang Sara. kasama sa articles of impeachment? Ito yata, Anim, pito, yung pito. 2015, anim. Oh, Plus yung kay Madriaga, So, 7. magiging 7 yan. Oo. Kaya, Isipin nyo, tapos yung 7 na yun, dapat yung maintindihan mga ka-BBM, kahit alin lang dun. Kahit isa lang, Kahit isa lang dun sa 7 na yun ang pumasa. makonvict siya. No? Sa House of Representatives at madalas sa Senado, no? Pasok siya sa banga. Oo. Impeach siya. At ang pinaka-importante, masilip yung bank accounts. Oo. Malalaman natin kung totoo yung sinasabi ni Trillanes na billions of pesos ang pumasok sa bank account ng mga Duterte. Yan ang nakikita kong kumbaga pinakamalaking smoking gun. Na kapag nakita ng taong bayan yan, yung kanyang suporta sa taong bayan, palagay ko, uhulas yan o yung mababawasan ng gusto yan. Kasi hindi nila kaya ipaliwanag kung bakit sila merong bilyong-bilyong pera sa bangko. Sabi nga ni Trillanes sa interview kaganina, next week na raw yan, mabubuksan. Wow. Next week. Sabi ni Ayos. mismo Ang ni bilis Trillanes, next week. So yan, kapag yan natuloy, mahuhubaran ng gusto si Sara. At kapag nahubaran ng gusto, gaya ng sinabi ni Yaya, mababawasan talaga ng kalahati yung 300 na yun. Magiging 150 na lang. 50 na lang. Puro bodyguard na lang matitira. Mababawasan talaga yung mga taga-suporta niya kasi mahuhubaran siya ng todo dyan sa mga tanong sa kanya dyan sa impeachment na yan kapag nangyari talaga. Kaya napakaganda ng mga mangyayari sa mga susunod This na araw year, at linggo. this no? year. Oo, at buhay na Sobrang naman yung mga exciting. views natin yan. Buhay na naman yung bank account natin dyan dahil sa Ang mga laki views. na naman nakita ni Palerista. Trending na naman. Trending Magbasa na tayo ng naman. comments. Sige, Kasi bago basta tayo tayo. matapos. Sige, sige. Ano oras na ba? Sige, 25. comments na natin yan. Comments na Comments natin. Ang dami. Wala Sige. na tayo, Mark. Wala na, no? Sige, comments natin yan. Okay. Basahin natin para ano. Sige, si Nympha Moscare, no? Dapat ma-impeach si Lustay at si Digongyo ma-convict. Oy, double Oo. na yan, double whammy. Ito, sabi ni Kesha Varbo, balik maleta na naman ang mga tukbol na Chabugo grupo ni Mike Defensor na hindi na pinapansin sa QC. O, yun nga eh. Puro na lang maleta eh. Kaya nagbakasyon ako, tanong sa akin, ilang maleta dala mo? Siyempre, isa lang, damit ko lang naman doon. Baka nabigyan ka lang isang maleta eh. No? Ayan. Si Lig
Raquel. Sir, maraming bobo na humanga sa katapangan daw ng 18 Marites na mga yun. Walang bago, maleta baril. Ano yan? Kung Ang nakakapagsalita ang maleta, Oo. sasabihin sigurong pwede na, wag naman ako ulit. Pwede naman sako. O stripe bag na lang. Witty to ha. Or box. Box. Oo. No, kasi kung ako yun, talagang box na lang na pare-pareho eh. Para madaling mag-accounting. Lucky me box, no? Oh, kaso yung mga gumawa ng script, ano nga eh, grade 5, section 12, Hindi grade kaya 4 sila eh. pinapagalitan yan. Ba't yan ang palagi script nyo? Oo. Diba? Totoo. Sabi ni Emelita Pascuado, yan. Yes, spread love, unity, and peace. Yan ang Marcos government ngayon. Yan, tama po. Correct. Sabi ni Priscilla Salvan Lamanan, please tell Sarah, wala kang lusot, harapin mo sila. O, tama po yan. Hindi siya makakatakbo sa accountability. Habulin Si talaga Maria siya. Estela Estrella Plategui, ang ating regular cost, viewer, 20,000 K na dolyar yan. Ano yun? Converted sa Converted pesos. sa peso. Ay, tinutukoy niya yung binabayad kay Kaufman. Biro mo, napakalaki, no? $20,000? Hindi siguro napakalit yun. Sa Hindi, buwan. per month siguro. Per month. Ang Hindi, tinutukoy niya. yun. Hindi papasok na 20,000. Ito, sabi ni Rodora bagay. Laisan. Yan. Ay, trio sila ulit. Yan, good evening yan po. Ayan, Oo. Wala na. Si Yayam, di na mag-absent to si Yayam kasi tapos na magbakasyon to. ikaw sa kagaling. Tapos na tayo, di ba? Oo. Wala na, no? Hindi, teka, last lang. Anong dahilan bakit nag-announce na maaga si BP Sara paging Pangulo? Siyempre, para takutin yung mga congressman. Yun na yun. Para sabihin na malakas ako. At mag-gauge nila yung numbers. Ayusin niyo yung boto niyo. Ganun lang naman yan. Parang loyalty check? Ma-check Sino nila yung numbers. kakampi sa kanila? Tinan mo, Sino hindi? may umano agad, di ba? May tumalon agad eh. Meron agad mga nagsasabi na hindi na dapat i-impeach, no? Na dating kasama sa mga pumirma. Correct. Pero para sa akin mga kayaya, mga ka-BBM, bantayan po natin yung mga congressmen na pumirma noong 2025 at hindi pipirma ngayon 2026. Dahil sa tingin ko, no, ang pinaka motivation lang nila kung bakit hindi sila pipirma ay politika. Tanungin natin, bakit hindi? Protektahan ang kanilang sarili na against sa kagustuhan ng taong bayan. Dahil gaya nga sinabi kanina, 72% ng mga Pilipino gustong humarap sa impeachment si BP Sara. Kaya kung hindi pipirma, itong mga pumirma last year, ibig sabihin, gusto lang nila protektahan ng kanilang mga sarili. Kaya dapat Alam mo, malaman natin kung sino-sino yan at dapat wag natin iboto sa 2028 Alam yan. mo, sabi nga ng ibang mga kababayan natin, mga tanga raw yung mga congressman na ganyan, mga babaliktad, mga tanga raw. Kasi bakit? Iba yung boto ng mga senador sa botohan ng presidente. Correct. Isang mga senador, ilang senador boboto mo, di ba? Correct. Pero sa presidente, isa lang yan. Isa lang. At kung si Lenny kalaban niya, tagilid talaga yan. Buti pa si Barbers nagsabi siya. Mm. No? Boto pa rin siya sa impeachment dahil Barbers yung lalaki. lalaki sa yung babae. Pareho atang, Kasi si lalaki, hindi siya ngayon ang nakaupo yung asawa niya. kaya yun yung sabi niya, itong mga Duterte, hindi naman mananalo sa amin yan. Ba't kami hindi boboto sa impeachment? Hindi ba nila nakikita? Hindi mananalo yan si Sara nga kasi nga, kung titingnan mo yung boto, yung boto lang ni VP Lenny. Sa 15 million na yun, walang tatagilid dun. Diba? And regardless Lahat kung yung mananalo Lenny o hindi yung facts yung tingnan mo eh. yun. Di ba? Hindi ka naman, hindi mo boto yan eh. Boto yan ng mga nire-represent mo eh. Kaya ka nga Correct. representative eh. So dapat sensitive ang mga congressman sa mga surveys. Katulad nga nitong credible survey na to na 72% ng mga Pilipino gustong impeach or sumagot si Sino ba nag-survey? Okta? Strat-based, SWS. SWS. Pero ako kung matino akong congressman, magkaroon ako ng public consultation. Alam mo ko yung gustong sabihin ng mga residente ko. Di ba? Kasi kung bumoto ka man o hindi ka bumoto, may justification ka. Ito yung sinasabi ng mga tao eh. Under my supervision eh. O Ako kaya, maintindihan ko pa yun kung sa Davao concentrated yung mga congressman na to. Kasi talagang, syempre, yung mga Davaoenyo, talagang para kay Duterte yan, no? Kay Sara. Pero kung nasa Metro Manila ka, nasa Luzon ka, Pera-pera tapos yan. hindi ka pipirma o hindi ka sasangayon sa bagong impeachment na to, kalokohan yan. pera-pera nga yan, Merong sabi ibig ng mga sabihin. kababayan natin, pera-pera. Ang iba dyan mag-abstain lang, hindi papasok. Oo. So, abangan na lamang natin. Pero sa tingin ko, papasa pa rin yan kasi marami pa rin lusot pa tayong rin yan. mga congressman yung talagang matitino. Hindi, kung di ako nagkakamali, is 300 plus ang congressman, 1/3 lang. So 100 plus lang 105 lang kailangan eh. 105. Papasaya. At palagay ko, sa numero pa lang ng lakas CMD ni Congressman Martin Romualdez, nila Boji D, nila Congressman Sandro Marcos, no? May Pasok enough numbers para ano. Plus,
the Makabayan Bloc, yung mga The pinks, the yellows. the party list, Oh. no, na kaalyado ng Lakas CMD. Ayan mga kababayan, kung gusto nyo man namin extend to hanggang alas 9, nakasimangot na yung mga kasama natin dito. Uwing-uwi na ha. Ayan, 7:30 na po. Maraming salamat sa pagsama nyo po sa aming ika-8 episode ng Season 2 ng Salamat PBBM. At sana wag po kayong magsasawa na suportahan ng ating programa na to kasi dito legit talaga yung mga programa ni PBBM ang inyong mapapanood. So ito po si Palerista. Magandang gabi po. Mga kayayab, 333,000 na po tayo, no? Kaka-check ko lang, may nadagdag na naman mahigit 500 ngayong araw. So, i-follow nyo po ang aming mga individual pages, Palerista, Ka-Coffee, Yayam Dizon po, Mark Ian Everyday, and 31 Million Movement. Maraming At salamat yung po. page nung... At ang Salamat PBBM. Hindi, yung Bagong page- Pilipinas. At Bagong Pilipinas page, no? I-follow nyo po itong lahat para mag-guide po kayo sa mga tamang balita tungkol sa nangyayari sa ating administrasyon, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At syempre kay First Lady Liza Araneta Marcos na past 2 weeks meron siyang Love for All. Love for All Hindi tayo events nakasama, and no? activities. Hindi namin nasabi pero yung Love for All, marami na pong natutulungan, libu-libong kababayan natin natutulungan sa Love for All events or activities ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ako naman po si Ka-Coffee. Maraming salamat po sa pagsama. Kita-kita tayo sa susunod na episode ng Salamat PBBM Podcast. So maraming salamat at magandang gabi po sa inyo. Bye! lahat. Bye!